Mapagpalang araw mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome. Nakatira sa lalawigan ng Antique. Isa akong jeepney driver ngayon dito sa Maynila. Bali pagmamayari ko rin ang jeep na minamaneho ko. Novaliches Bayan hanggang Blumentritt ang ruta ko. Kaya naman kapag wala pa akong biyahe at nakapila pa lamang ang sasakyang jeep, ay nakikinig muna ako ng mga kwento sa inyong channel. Simula kasi noong marinig ko sa pamangkin ko ang mga kwentong katatakutan sa inyong YouTube channel, ay nawili na akong abangan at pakinggan ang inyong mga ina-upload na kwento. Nung sinabi nga ng pamangkin ko na ipadala ko umano sa inyo ang aking karanasan noong kabataan ko pa, ay hindi na nga ako nagdalawang isip pa na ibahagi ang aking kwento. Kaya lang ang tanging pakiusap ko lang sana kalakbay, kung pwede ay pakipalitan ang lahat ng mga pangalan ng taong maisasama ko sa kwentong ito. Ang lugar naman kung saan ito nangyari ay hindi ko na lamang babanggitin pa. Sa kadahilan ng magpasa hanggang ngayon, ay buhay pa rin ang mga taong maisasama ko sa kwento at batid kong kahit kailan ay hindi na nila makakalimutan ang karanasang ito. Basta ang masasabi ko lamang sa inyo mga kalakbay, ay nangyari ito sa isang baryo sa Antique. Nangyari ito mahigit dekada 80 na. Sa pagkakatanda ko, ay nasa edad 14 anyos pa lamang ako ng mga panahong iyon. Kaunting paglalarawan ko lamang sa baryong tinitira namin mga kalakbay. Nang mga panahong ito, ay medyo liblib pa lamang ang baryo kung saan kami nakatira. Iilan pa lamang ang mga naninirahan at kabilang na nga roon ang aking tiyuing si Tio Dindo at ang kanyang asawa at mga anak. Ang bahay naman namin ay yari lamang sa amakan ng dingding, samantalang kawayan naman ang sahig at pawid naman ang bubungan. Samantalang ang kusina naman namin ay gawa lamang sa mga pinagtagpitagping tarapal o lona sa Tagalog. Ang banyo pa nga namin noon kalakbay ay mga sakong ginupit-gupit lang ng aking ina at pinagdikit-dikit na siyang pansamantalang dingding para hindi lang makita ang taong nasa loob noon. Wala iyong bubungan at mag-iigib ka pa ng tubig sa ilog kapag magbabanyo ka. Naalala ko pang minsan, nung abutin ng baha na nanggaling sa ilog ang silong ng bahay namin at kamuntikan pang tangayin ang poste ng bahay. Ilog na kasi ang likuran ng bahay namin noon, kaya sa tuwing may bagyong paparating ay talagang bumabaha iyon at inaabot ng baha ang bahay namin. Hindi rin naman kami pwedeng magreklamo dahil nakikitirik lamang kami ng bahay sa lupang pagmamayari ng asawa ni Tio Dindo. Kaya ang ginagawa ng aking ama noon kapag may paparating na bagyo, samot-saring mga kahoy na mabibigat ang idadagan sa bubungan namin at tinatalian huwag lang liparin ng hangin. Ang poste naman ng bahay namin ay itinatali rin ng aking ama sa mga punong malalaki tulad na lamang ng santol at mangga na malapit sa bahay. Nang sa ganon ay hindi matangay ng baha ang bahay namin. Dahil sa hirap ng buhay, ay nangako ko sa sariling iaahon ko sa hirap ang aking mga magulang at magsusumikap ako para matulungan sila. Kaya nga sa murang edad ko at kahit na lalaki ako ay pumasok ako bilang kasambahay para lamang matulungan ang aking mga magulang. Namasukan ako sa bahay ng aking tiyuhin na si Tio Dindo. May kaya sa buhay kasi ang asawa niya. Gawa ng nakapag-abroad dito at nakabili ng malawak na lupain bago sila naging mag-asawa. Swerte nga ni Tio Dindo dahil si Tia Marieta ang kanyang napangasawa. Kaya lang kalakbay ay medyo may pagkamatapobre itong si Tia Marieta at higit sa lahat ay maldita. Pinatira lang naman nila kami sa lupaing pagmamayari nila. Yun ay dahil sa pakiusap ng aking tiyuhin sa kanyang asawa. Siguro nga kung hindi lang kapatid ni Tio Dindo si tatay, ay baka hindi pumayag si Tia Marieta na manirahan kami sa kanilang lupain. Naging masipag ako sa pagtatrabaho bilang boy sa kanilang bahay. Nagdidilig ng mga halaman at naglilinis ng bakuran. Kapag may mga iniuutos rin si Aling Selly sa bayan, ay ako ang inuutusan. Siya nga pala kalakbay.
Itong si Aling Selly ay matagal ng kusinera nila Tio Dindo. Isang beses, biglang dinapuan ng malalang sakit si Aling Selly. Kaya't kinakailangan itong lumiban sa trabaho at hindi alam kung kailan ito makakabalik. Tinubuan kasi ng mga butlig-butlig sa katawan ang matanda at mataas ang lagnat. Kaya naman pinauwi muna ito sa kanila at naghanap ng pansamantalang kusinera si Tia Marieta. Hindi kasi sila pwedeng mawala ng kusinera. Gawa ng marami rin silang tauhan sa palayan at ang iba roon ay libre kain. Kaya't kinakailangan talaga nila ng tagaluto. Hindi naman nagtagal ay may nahanap siyang matandang kusinera. Naglagay kasi si Tia Marieta ng karatula sa labas ng kanilang tindahan sa bayan at may nag-apply ng ang kusinera. Sakto namang kailangan nila kaya hindi na sila nagdalawang isip na tanggapin ito. Agad nang nag-umpisa magtrabaho ang kusinera na tawagin na lang po natin sa pangalang Aling Nelia. Noong unang pasok pa lamang ng matanda kalakbay ay parang may napansin akong kakaiba sa kanya. Yun bang parang nahihiwagaan ka sa isang tao? Ganun na ganun yung nararamdaman ko kay Aling Nelia. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakapansin o napansin rin ito ng isa pa naming kasamang kasambahay na si Ate Melba. Kakaiba kasi talaga kung makatingin si Aling Nelia, pailalim at hindi makatingin ng diretso. Kapag nga hinuhuli ko siya sa tingin sa akin, ay agaran niyang iniiwas ang paningin at sa iba na ibinabaling. Minsan nga ay nakita ko itong panayang pagpunas ng bibig at para bang hindi niya mapigilan ang paglalaway. Habang nakatitig kay Ate Melba, sinabi ko naman iyon kay Ate Melba. Pero sinaway ako nito at masyado na raw akong naging tsismoso dahil kalalaki kong tao ay binabantayan ko umano ang iba. Grabe ka naman Ate Melba, sinabi ko lang naman ang napapansin ko. Hindi naman porke iyon ang nakikita ko kay Aling Nelia ay binabantayan ko na ang bawat kilos ng matanda. Nakangiting wika ko kay Ate Melba. Hanggang isang araw noon kalakbay, maaga akong gumising dahil naalala ko na hindi pala ako nakapagdilig ng halamang kahapon. Sigurado kasi ako kapag nalaman ni Tia Marieta ay pagagalitan na naman ako nito at bubulyawan sa harap ng maraming tao. Kapag umaga kasi kalakbay, ay marami ang mga taong pumupunta sa gilid ng bahay nito para mag-agahan. Kaya't iniiwasan ko talaga ang magkamali. Dahil sa sermon at pambubulyaw na naman ang aabutin ko sa mahaderang tiyahin ko. Noong makapasok na ako sa bahay, ay dumiretso na ako sa likuran para kunin ang mahabang hose. Pagkabalik ko naman sa harapan ng bahay, ay narinig ko ngang nagtatatalak na naman si Tia Marieta at noong tignan ko nga kung sino ang binubulyawan niya, nakita kong si Aling Nelia iyon. Nakayuko lamang ang matanda habang pinapagalitan ng aking tiyahin. Narinig ko pang nagmumura na ang aking tiyahin at nagwika ng, kadali-dali lang umano ng inuutos niya pero hindi pa rin magawa ng tama. Nakaramdam ako ng pagkahabag sa matanda at napasabi na lamang sa sarili ng, matindi talaga itong si Tia Marieta. Pati ang matandang si Aling Nelia ay hindi na pinalagpas sa kamalditahan nito. Kaya napailing na lamang ako at hindi na muna tinuloy pa ang gawain. Baka kasi kapag nakita ako ni Tia Marieta ay sa akin na lamang ibaling ang init ng kanyang ulo. Kaya bumalik na lamang ako sa kusina at naghanap ng iba pang gawain. Makalipas lamang ang ilang minuto ay pumasok na sa kusina si Aling Nelia. Tahimik lang ang matanda at ni isang salita ay wala akong narinig mula rito. Noong sipatin ko naman siya ay nakita kong namumula ang kanyang mga mata at tila ba katatapos lang nitong umiyak. Noong naramdaman kong titingin sa akin si Aling Nelia, ay agad na iniwas ko ang aking paningin at itinuon sa inis isang kaldero. Maya-maya naman ay narinig ko nang pumasok si Ate Melba at nagtanong ito kung ano ang niluluto ni Aling Nelia. Hindi ko na hinantay pang sumagot ang matanda. Dahil nagmamadali ko nang tinapos ang hugas ng kaldero at bumalik na sa labas ng bahay para magdilig ng halaman. Naging maayos naman ang maghapong iyon mga kalakbay. Kaya lang ay napansin kong hindi umiimik si Aling Nelia.
Tahimik lamang siya habang ginagawa ang kanyang trabaho. Kaya naman noong makita kong mag-isa na lamang si Ate Melba sa kusina, ay nagmamadali akong lumapit dito at nagtanong kung bakit napagalitan kanina si Aling Nelia. Agad naman akong binatukan ni Ate Melba at lumingon sa paligid sabay sinaway akong huwag maingay. Dahil baka raw marinig ako ng matanda at magalit pa iyon sa amin. Ikaw napaka-tsismoso mo. Kahit kailan talaga, palagi mo nalang binabantayan ang kilos ni Aling Nelia. Pabulong na wika ni Ate Melba sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na anong magagawa ko, naabutan ko kaninang umagang si Tia Marieta na minumura at pinapagalitan ng matanda. Kaya nga lang ay hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit pinagalitan ito. Sa mahinang boses ay nagwika naman si Ate Melba sa akin na kaya napagalitan raw si Aling Nelia kanina. Sa pagkakaalam niya ay may inutos ang amo namin dito, pero hindi agad nasunod iyon ni Aling Nelia. Kaya nagalit si Tia Marieta at pinagmumura ang matanda. Matapos kong marinig ang mga ipinahayag ni Ate Melba, ay nasambit ko na lang. Nakawawa naman si Aling Nelia. Kaya bago-bago na sampo lang kaagad. Sumabat naman si Ate Melba at nagsabi ng, alam mo naman ang tiyahin mo na kung makapagmura, akala mo'y nabili niya tayong mga kasambahay. Hay nako, hindi ka pa nasanay dyan sa tiyahin mong maldita. Natahimik lamang kami nang makita naming papasok na ng kusina si Aling Nelia. Agad namang inutusan ako ni Ate Mabel na walisin ko na umano ang mga kalat sa likuran ng bahay at baka maabutan pa iyon ng amo namin. Sumunod naman ako at pumunta na nga sa likuran ng bahay. Sa paglipas nga ng mga araw ay napapansin ko na mas lalong hindi na kumikibo sa amin si Aling Nelia. Hindi na siya nakikipag-usap at matalim na rin kung tumingin. Pero naririnig ko pa rin na pinapasaringan ni Tia Marieta ang matanda. Lalo na kapag hindi siya nasasarapan sa niluluto nitong pagkain. Hanggang sa isang gabi noon, matapos kong kumain ay naglakad na ako papunta sa kwartong tinutuluyan ko. Siya nga pala kalakbay. Nasa tabi lang ng maliit naming bahay ang silid na tinutuluyan ko. Samantalang ang silid naman ng mga kasambahay na sina Ate Melba at Aling Nelia ay sa loob ng bahay sa tabi ng kusina. Habang naglalakad na nga ako, papunta sa maliit na silid ay nakaramdam ako ng kakaibang presensya. At biglang nagtayuan ang mga balahibo ko nang hindi ko mawari kung bakit. Nakalanghap rin ako ng mabahong amoy at para bang amoy dumi ng baboy na matagal nang hindi nalilinis. Kaya napatakip ako ng ilong dahil sa hindi ko na nakayanan pa ang napakabahong amoy. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahihinang pagsingap at para bang nasusuka iyon. Kaya hinagilap ko kung nasaan iyon at inaaninag kong mabuti ang buong paligid. Nang sa ganun ay makita ko kung kanino nang gagaling ang mahinang pagsinghap at ang pag-angil na naririnig ko. Subalit kahit anong silip ko at sinanay ko na ang mga mata ko sa dilim, ay hindi ko pa rin makita kung anumang hayop ang gumagawa ng ingay. Kaya dire-diretso na lamang akong naglakad papunta sa aking kwarto. Sa totoo lang mga kalakbay, simula nang pumalit si Aling Nelia kay Aling Selly bilang kusinera, ay gabi-gabi na lamang akong nakakarinig ng kung ano-anong ingay ng hayop sa labas ng bahay. Noong una ay inakala kong mga naghahabulang pusa lamang ang naririnig ko. Yun bang mga pusa naglalandian? Ganoong kalakas ang ingay na naririnig ko tuwing sumasapit na ang hating gabi. Subalit kalaunan ay palagi na lamang ganun ang naririnig ko. Paulit-ulit ko yung naririnig at sa parehong oras din. Kaya nagtataka na talaga at napapaisip ng hindi na normal na hayop ang palagi kong naririnig. Kasi kung sakaling pusa lang iyon, di sana isa o dalawang gabi lang mag-iingay nang nakakakilabot. Pero iyong naririnig ko halos gabi-gabi na lamang. Kinabukasan, nang matapos na akong maligo ay agad na akong pumasok sa loob ng bahay para tulungang magbuhat ng mga nilutong pagkain sa Aling Nelia. Sa akin kasi nakatoka ang pagbubuhat ng mga nilutong pagkain
para dalhin sa katabing kubo para makapag-agahan na ang iba pang mga tauhan ni Tia Marieta. Subalit noong papasok pa lamang ako sa bahay, ay narinig ko na nag-iingay sila sa loob at parang nagkakagulo. Kaya naman nagmadali na akong maglakad at nang makapasok na nga ako ay bumungad sa akin ang tiyahing putlang-putla at walang humpay ang pagtulo ng laway at pilit na inaabot si Ate Melba. Nangangatog na umiiyak naman si Ate Melba habang hawak-hawak ang tiyan. Agad naman akong inutusan ni Tio Dindo na ilabas si Ate Melba at huwag munang papasukin hanggat hindi niya sinasabi. Sa pag-akala kong nagalit na naman si Tiyang kay Ate Melba mga kalakbay. Kung kaya't nagmadali na akong nilapitan si Ate Melba at inaya na palabas ng bahay. Samantalang si Tiyong naman ay hinatak na pakyat ng silid si Tia Marieta. Akay-akay ko si Ate Melba palabas ng bahay. At nung nasa labas na nga kami, ay sandali muna akong kumuha ng tubig at pinainom siya. Noong may masmasa na si Ate Melba, ay tinanong ko siya kung ano ba talaga ang nangyari. Bakit nagkakagulo sila sa loob ng bahay kanina? Huminga muna siya ng malalim. At pagkatapos ay ikinuwento niya na nga sa akin ang buong katotohanan. At ayon nga sa kanya, ilang gabi niya nang napapansin na lumalabas ng alanganing oras ng bahay ang aking tiyahin. Subalit hinayaan niya na lamang iyon. Sa pag-aakalang nagpapahangin lamang ang aking tiyahin. Ngunit kanina lamang kalakbay. Habang nag-aayos umano siya ng mga pagkain sa kusina dahil wala si Aling Nelia. Nagpaalam kasi ang matandang mawawala umano ito ng ilang araw. Dagdag pa ni Ate Mabel. Bigla na lamang siyang sinunggaban ng aking tiyahin at nanlilisik ang mga matang nagwika ng ang bango-bango niya raw. Amoy lang at ang sarap tikman ng sanggol na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Nagulat naman ako at nagtaka nang marinig ko ang sinabi ni Ate Melba. Dahil sa parang hindi naman normal sa isang taong magsabing ang sarap kainin ng sanggol na nasa sinapupunan. Ano yun, cannibal si Tiyang kumakain ng karne ng tao? O hindi naman kaya isa siyang aswang? Bulalas ko pang sambit. Hindi ko rin lubos sa kalain na buntis pala si Ate Melba. Parang normal lang naman kasi ito kung kumilos. Nagbubuhat pa nga ng mabibigat, yun pala ay buntis na. Napatingin naman sa akin si Ate Melba at nagwikang. Yun din ang iniisip ni Ate Melba kanina noong sunggaban at daganan siya ng aking tiyahin. Tapos ay diniinan ng kanyang tiyan na para bang nais nitong makunan siya. Dahil sa labis na gulat at takot, ay nagsisisigaw na si Ate Melba. Mabuti na lamang at narinig ni Tio Dindo ang kanyang pagsigaw. Kaya agaran na itong tumakbo papalapit sa kanila at inawat si Tia Marieta. Nang araw ngang iyon mga kalakbay, ay agad na dinala sa pagamutan ng aking tiyahin. Subalit pinauwi lamang sila dahil wala naman daw sakit ang aking tiyahin. Kaya ang ginawa na lamang ni Tio Dindo ay hindi na muna niya pinapalabas ang aking tiyahin sa loob ng kanilang kwarto. Ayon kasi kay Tiyong, hinahanap-hanap pa rin ng aking tiyahin si Ate Melba at nais ngang makuha ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Nakiusap naman ang aking tiyuhin na kung maaari ay samahan ko sa loob ng bahay si Ate Melba. Lalo na kapag wala siya dahil baka muli na namang sunggaban ng tiyahin ko si Ate Melba. Pumayag naman ako at kapag wala si Tio Dindo at nasa trabaho, ay palagi kong sinasamahan si Ate Melba. Ilang araw na ring hindi pumapasok sa trabaho ang matanda. Naisip nga namin ni Ate Melba na kaya hindi na pumapasok si Aling Nelia. Yun ay dahil sa dinidibdib pa rin nito ang mga masasakit na salitang sinabi ng aking tiyahin. Tinulungan ko na lamang si Ate Melba sa pagluluto at paglilinis sa loob ng bahay. Isang hapon ng kalakbay. Pagka-uwi ng aking tiyuhin ay nakita kong may kasama siyang matandang lalaki na may bitbit na aparatos. Dire-diretsyong pumanhik sila sa ikalawang palapag at pumasok sa silid. Sinundan ko na lamang ng tingin ng dalawa. Makalipas lamang ang ilang sandali ay lumabas ng silid si Tio Dindo at bumaba ng hagdan habang tinatawag ako. Jerome, halika rito. Samahan mo ako sa loob ng kwarto at tulungan mo akong pigilin ng tiyahin mo
Nagwawala na naman kasi. Wika pa ng aking tiyuhin. Nagmamadali naman akong naglakad papalapit sa aking tiyuhin at sumunod na nga ritong umakyat ng hagdana. Pagkapasok namin sa loob ng silid, ay gano'n na lamang ang gulat ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita kong ang kalat ng mga kagamitan sa loob ng kwarto. Huwag mo nang pansinin yung mga kalat. Ang tiyahin mo ang may salarin yan. Paano ba naman kasi nagkukumahog lumabas ng kwarto at ayaw kainin ang mga pagkaing iniakyat dito? Wika pa ng aking tiyuhin. Sinabihan niya akong tulungan kong itali sa higaan ng aking tiyahin dahil gagamutin na ito ng albularyo. Hindi kasi makapag-focus ng panggagamot ang albularyo dahil nagwawala si Tia Marieta. Kaagad ko na nga siyang tinulungang itali ang aking tiyahin. Medyo natakot pa nga ako nang lumapit kay Tiyang dahil sa mukha na itong bruha. Buhaghaga ang mga buhok at walang humpay ang paglalaway na umaagos pa hanggang leeg. Napakabaho na rin ang aking tiyahin at nakakasulasok sa ilong. Narinig ko naman nagwika ang matanda na niyanggaw ang aking tiyahin at ilang araw na lang ay tuluyan na magiging aswang si Tia Marieta. Napatingin naman ako sa aking tiyuhin nang magtanong siya kung sino naman umano ang nagyanggaw sa kanyang asawa. Sumagot naman ang albularyong nasa loob lamang ng bahay ang may kagagawan nun sa aking tiyahin. Naramdaman niya kasi ang presensya ng aswang at kanina lamang noong papasok siya sa loob ng bahay ay nakita niya ang mga marka ng aswang sa bawat gilid ng bahay. Sa loob ng bahay, sino? Sino sa mga trabahante ko ang nagyanggaw sa asawa ko? Galit na tanong ni Tio Dindo. Hindi pa ako tapos magsalita iyo. Mahinahong wika ng albularyo sa aking tiyuhin. Sinabi kong naririto sa loob ng bahay ninyo ang presensya ng aswang. Pero ang mismong aswang ay wala na dito. Dahil malamang sa malamang ay nakumpirma niya na gumagana ang pagyayanggaw. Kaya't umalis na ito bago niyo pa man maisipang maipagamot sa manggagamot itong asawa mo. Dagdag pang wika ng albularyo. Nakikinig at pinapanood ko lamang ang ginagawa ng albularyo habang ginagamot si Tia Marieta. Nakita kong bumubuka-buka ang bibig ng matanda at iniihip iyon sa mga tuyong halamang dahon habang isa-isang sinusunog kasama ang insenso. Galit na galit at nagsisisigaw naman ang aking tiyahin. Inuutusan itong patayin at itigil na umano ng albularyo ang ginagawa niya dahil masakit sa lalamunan at nakakasukat parang sasabog na raw ang kanyang ulo. Hindi naman tumigil sa ginagawa ang albularyo at mas lalo pa itong nagpausok ng kung ano-anong tuyong halamang dahon. Mas lalo naman nagsisisigaw at nagwala ang aking tiyahin. Lalo na noong magsunog ng iilang hibla ng balahibo ng manok ang albularyo. Ilang sandali pa ay nagsusuka na ang aking tiyahin at ang ikinagimbal ko mga kalakbay at talagang napatakip ako ng bibig at ilong sa kadahilan ng napakabaho ng mga malalapot na laway na kulay berdeng isinusuka ni Tia Marieta. Hanggang sa paglipas ng ilang sandali ay nakita kong mayroong isinukang isang kumpol na kulay itim ang aking tiyahin. Noong titigan ko nga ang isinuka ni Tia Marieta ay nakita kong kulay itim iyon na animoy gotay-gotay na sisiyo at nakita ko pang may panuka pa iyon. Kaagad na dinampot ng albularyo gamit ang telang itim ang isinukang nilalang ng aking tiyahin. Nakita ko namang pawis na si Tia Marieta at nagmamakaawang tanggalin na umano ang taling nakagapos sa kanyang kamay. Dahil sa masakit na raw at may mga pasa at galos na. Inutusan naman kami ng albularyo na alisin na ang tali sa kamay ng aking tiyahin. Dahil tapos na ang kanyang panggagamot, namangha naman ako sa ginawa ng albularyo at nagmadali na akong lumapit kay Tia Marieta at dali-daling tinanggal ang tali. Pagkatapos ay inayos na siya ng pagkakaupo. Habang nililinisan ni Tio Dindo ang kanyang asawa, ay nagtanong muli siya sa albularyo kung sino ang tinutukoy nito na nagyanggaw sa kanyang asawa. Sinagot naman siya ng albularyo at ayon pa nga rito. Nakikita niya sa kanyang balintataw na isang matandang babae ang yumanggaw kay Tia Marieta at batid niya na isa itong kusinera.
Niyanggaw ang aking tiyahin sa pamamagitan ng inihandang pagkain. Ngunit huwag umano kaming mabahala dahil hindi naman kami ginawa ng masama nung matanda. Matapos sabihin ng albularyo iyon, ay sumagi sa aking isipan si Aling Nelia. Dahil ito lang naman ang matandang kusinera nila. Marahil nga ay ito ang tinutukoy ng albularyo. Narinig ko namang napabulalas ang aking tiyuhin at binanggit nito ang pangalan ng matanda. Sa susunod kasi ay magdahan-dahan tayo sa pagsasalita. Hindi porket tayo ang nakakaangat sa buhay, ay basta-basta na lamang tayo magsasalita ng mga nakakababa. Wika pa ng albularyo na ikinagulat ko. Dagdag pa nito ay hindi naman masama ang matandang aswang na yon. Ang nais lang nito ay mamuhay ng normal at tratuhin ng maayos. Hindi porket nagkakamali na ay pagsasalitaan ng mga masasakit. Kaya ayan tuloy na sampulan si Tia Marieta. Simula noon kalakbay, ay nakita kong unti-unti na nagbabago ang aking tiyahin. Hanggang sa pinaaral na nila ako at inilipat na nila ang aking mga magulang sa lupang hindi na inaabot ng baha. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.